After former Speaker Martin Romualdez, the Ombudsman now wants a precautionary hold departure order against former Senate President Cesar Escudero and businessman Maynard Ngu. And mobile journalist Arles de los Santos is at the Sandigan Bayan with the details. Arles, nagkaroon ng closed-door session ang Sandigan Bayan para pag-aralan kung dapat nga bang i-grant yung request ng Ombudsman na magkaroon ng hold departure order. Ongoing pa ba o tapos sa Arles? Lord at Denise, pasado alas 11 kanina ng umaga ay natapos nga yung pagdinig ng 6th Division ng Sandigan Bayan dito nga sa hiling ng Office of the Ombudsman na pagbawalan na makaalis ng bansa si dating Senate President Cesar Escudero maging ang umano'y negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu. At ayun nga naging closed door yung pagdinig dahil ayon kay Associate Justice Hernandez ay baka daw may mga sensitibong impormasyon at bahagi ng investigasyon na mailabas habang nagpapatuloy nga ito. So in a way, nag-iingat lamang sila, Lord. Kaya naman pinayuhan ang media na lumabas doon kanina sa 6th Division ng Sandigan Bayan. Pero Lord, matatandaan natin, paglilinaw lamang bago tayo mag-proceed doon sa mga details, wala pang kaso si dating Senate President Cesar Escudero maging si Maynard Ngu kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa flood control scandal ng pamahalaan. Pero kagaya ng nangyari kay dating House Speaker Martin Romualdez, inunahan ng Office of the Ombudsman na makalabas ito ng bansa. Pinagbawalan na sila. Kaya hinihiling nila ang precautionary hold departure order dahil iniimbestigahan daw si Escudero sa mga posibleng kasong graft, plunder at indirect bribery. 7 buwan yan mula nga nang idawit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kung saan sinabi ni Bernardo Lord na nasa 280 million yung kanyang kabuuang commitment na i-deliver kay Maynard Ngu sa Maynila dahil ito daw si Maynard Ngu nga yung nagsisilbing bagman umano nito. Close daw, Lord at Denise, si Bernardo at si Ngu. So nanghingi daw si Ngu ng listahan kay Bernardo ng mga proyekto na pwedeng maipasok at maging proponent si GIS. Nabuo nga yung nasa 1.4 billion pesos na yung mga proyekto ito nakakalat sa Valenzuela, sa Quezon City, sa Marinduque at gayon din sa Oriental Mindoro. Pero nauna nang itinanggi ni dating Senate President Cesar Escudero ang mga alegasyon na ito at tinawag na ito ay pagsira sa kanyang reputasyon at gayon din sa Senado. Okay, Arles, mabilis lang. Kamo natapos na pero meron na bang decision itong si Associate Justice Sara Fernandez na nag-head ng division na yun? Lord, wala pa tayong kumpirmasyon kung meron na nga bang order. Pero kung pagbabasihan natin, yung kay dating House Speaker Martin Romualdez, gabi na natin nakuha yung order, mga pasado alas 10 na yun But tinanong natin yung prosecution kanina, si Attorney Omar Sagadal, kung maasahan din ba natin na same day din yung magiging desisyon. Hindi tayo nasagot doon. They cannot disclose daw, pero tututukan natin yan. And sinubukan din natin actually na makahingi ng mga mas malalalim at specificong mga impormasyon para malinawan kung ano nga ba yung kanilang basihan dito sa kanilang inilabas at hinihiling na precautionary hold departure order pero naging matipid ang kanilang mga sagot. Dahil nga doon sa sinabi na ni Associate Justice na ayaw nilang ma-spoiled yung kanilang investigasyon na isinasagwa kaugnay ni Escudero at Ngu. Okay, Arles, the freeze order on Romualdez's assets are confirmed. Ano bang covered nung freeze order na yon? Gaano ka-extensive siya at hanggang kailan yung effectivity ng freeze order? Denise, actually April 23 nang magsimula ngang ilabas itong AMLAC or Anti-Money Laundering Council yung kanilang desisyon. At first, wala pa nga itong pangalan, pero nakakumpirma naman ni Ombudsman Boying Remulla sa isang radio program na si dating House Speaker Martin Romualdez nga yung nagmamay-ari nito. Sakop niya na yung 25 bank accounts at 10 insurance policies na nila ay pag-aari nga umano ni Romualdez at ilang araw lamang yan mula ng pagbigyan yung hiling nilang PhD o din para sa dating House Speaker. Kasama din dyan yung ilan pa na mga bangko rin at mga insurance policies ng umano'y business association nito. Arles? Arles, nagcha-chopping line ni Arles para siyang umiiyak. Oo nga. Arles, pihit ka lang muna konti. Sayang yung report. Marami siguro magtataka. Naku, paano?
paano sasamahan ni Senator Cheese si papuntang Paris, halimbawa? Oh. Diba? Ganon. Alright. So, abangan natin yan. Pero freeze order Yes. sa assets si freeze, sa mga accounts ni Cheese Escudero. Wala pa, no? So far, parang ano pa lang to, hold departure, yung prevent travel. Andyan na ba si Ay, klaruhin natin kay Arles. Arles, okay, sorry. Yung mga Yes, last Lord Denise? Yeah, oo. Medyo nag-choppy yung sinasabi mo kanina. Paulit lang, please. Lord, doon sa pinag-uusapan natin na utos no ng Anti-Money Laundering Council ay nasa 25 nga na mga bank accounts at 10 insurance policies na pag-aari umano ni dating House Speaker Romualdez, yung release ng Anti-Money Laundering Council. Gayon din yung nasa 20 na mga bank accounts at nasa 10 insurance policies din ng business associate umano ni Romualdez at ng isa pang corporate company or entity na hindi pinangalanan pero may connection din umano sa dating House Speaker. No, hindi pa natin tukoy kung hanggang kailan epektibo yan pero kasama yan sa mga ipinitisyon ng Office of the Ombudsman para sa pagpapatuloy na investigasyon nila sa dating House Speaker. Pero Arles, yung kay Senator Cheese naman, meron na rin ba? Wala pa. Wala pa tayong confirmation, Lord, kung mayroon na. Actually, kahit yung flight details nga pa, kung may request din para lumabas na bansa, wala pa tayong nakukuhang mga impormasyon na gano'n. At kahit yung ex parte request, no, or yung mismong nagbibigay ng detalye, ng kabuuan, lalim at saklaw na ng investigasyon ay wala pa tayong kopya. No? Kaya ito ay developing pa rin at tututukan natin yan kung mapagbibigyan ang hiling ng Office of the Ombudsman na pagbawalan lumabas si Senator Cheese Escudero. Okay. So, interesting, binanggit mo kanina, Arles. Wala pang, kumbaga, kaya nagkaroon ng hold departure order kasi kay dating Congressman Martin Romualdez kasi nag-request siya na magpapagamot sa Yes, Singapore. oo. So ito, hindi mo alam, Arles, kung may request na pumunta sa ibang bansa, halimbawa sa Fashion Week ng, ewan ko kung saan. Wala pa tayong kumpirmasyon na ganyan, Lord. At hihingin pa rin natin yung posisyon ni dating Senate President Cheese Escudero kaugnay nito. Pero nauna naman niya nang itinanggi yung mga alegasyon na ito. No? Kasi yun, I think na-connect lang natin yun, Lord. No? Kasi si Representative Romualdez talaga ay humingi na ng travel clearance sa batasang pambansa. Na-aprubahan na yan actually. No? Pero parang with respect lamang sa Office of the Ombudsman, nagpaalam. And then yun nga, no? Nanghingi na ng PHDO. So we will confirm kung same patterns also exists dito kay Senator Escudero at kung meron din bang freeze order na hiling sa Anti-Money Laundering Council. Ang eleksyon dito, huwag ka na magpaalam. Ay, Umalis ka ganon. na agad. Para hindi ka ma-hold. Paalam pa sa ombudsman. Kasi, tingnan mo. Arles, matanong ko na lang din, I know nagsalita na si Senator Escudero, pero can we expect him anytime soon or may schedule na masama siya sa hearing? Kasama na rin niya Maynard Ngu. Sa ngayon pa, Denise, ay wala dahil wala pang kaso mismo dito sa Sandigan Bayan si Senator Cheese Escudero maging si Maynard Ngu. No? And syempre, kailangan patibayin din ng Office of the Ombudsman yung paper trail nito, no? Kung paano nga pa dineliver. Kasi if you remember, Denise, nitong nakaraang linggo, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay kumanta na nag-deliver siya ng pera kay dating Senador Bong Revilla. Tumabot nga ro ng 500 billion pesos. But the problem and the challenge ay wala siyang pictures, walang videos or any proof. So hamon din sa, of course, prosecution na yung mga ebidensya ay dapat intact din. Yung galaw ng pera, yung delivery, yung transaksyon, dapat lahat yan ay mapatatag para maging airtight. Kumbaga, yung kasong isasapa dito sa Sandigan Bayan. Alam mo, Arles, pwede ka magpilosopo eh. Pwede mo i-apply yung same logic doon sa ICI. Diba? Wala naman kayong pinakitang live stream o mga video na nagbi-meeting kayo. Paano papatunayan? So meron ba trabaho talaga? kayo? Ganon. Diba? Pero walang resibo. Wala naman resibo eh. So paano namin papatunayan na talagang pinag-usapan nila yung mga bagay-bagay na yon. So parang ganon din. Interesting kasi itong ex parte, ito yung request na made by one party without the presence of the opposition. Pero, of the opposing party, kumbaga. Pero sino na lang ang matitira? Mga ganda parang COVID pa rin, no? Parang non-essential personnel daw pinapalabas. Sinong maiiwan sa loob ng korte, Arles?
Lord, so far kanina, pinalabas tayong mga media. Maayos naman yung pagpapaliwanag ni Associate Justice Fernandez, no? Pero naiwan doon yung ating mga Deputy State Prosecutor na si Attorney Omar Sagadal and yung ilang mga kabahagi ng Office of the Ombudsman. And tinatanong natin mula sa labas, no? Kaya nakikita natin yung video, no? Na nagkaroon naman ng diskusyon, may mga papeles na ipinakita, may papel din na ipina-flash sa screen kanina. I think yun yung ex parte, no? Meron silang kopya niyan, of course, pero hindi pa lang na i-release sa atin. Yung kay dating House Speaker Martin Romualdez kasi mabilis natin na nakita. No? Then yun, pagkatapos nilang mag-hearing, sinubukan natin makahingi ng impormasyon pero wala rin na ibigay sa atin. Tikom ang kanilang magbibigay. What the world needs now is privacy, sabi nila. Okay, ang interesting lang, Arles, ano, yung dalawang nagbangayan publicly, sila pareho ang may preventive hold departure order. Pero maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mojo na nandyan ngayon sa Sandigan Bayan, Arles de los Santos.